So, lesson 6 na kita karon sa atong salvation series, no? Continuation kini atong titulo nato itong miaging mga Sabado. So, atong ibahin Domingo aron ang tanan makapaminaw. So, everybody, makikita ninyo? Okay, atong dungan ang basa, ready, says, identification with Christ. So, ang identification usually magamit natin na sa atong of course ID, di ba? Ano na itong ID, identification, no? So, si Paula nagkuha og NBI pero di ano ang iyang passport ID. No? Easy, no? Supported ID. Oh, kaya gusto ka tong high school ID niya. National ID. Ang passport ID din ang pwede. Wala din ako pa ng passport. International ID. Muna nga, para makakuha kang valid ID, kinahanglan kang valid ID. Easy, no? Okay. Lahat ang unang parehong tagampo, yan po nato ang Pilipinas. Okay? So, mag-scripture reading, no? O ang atong pagabuhaton, mag-responsive ta. So, basahan na ko ang sa verse, no? Dili ta magsugod sa Romans 6, no? Ako ang 3, inyo ang 4. Nya tubag-tubag na lain ta, no? So, excuse me. So, di pa na ako basahan ang Romans, so naon sa nako ang 1 Corinthians 13, yung pa diri. Dili pa responsive ako sa basa. Kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan mga Hudiyo o mga Krisyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas, na bautismo ngadto sa usa ka lawas, o kitang tanan ipatuho o usa ka espiritu. Sa Corinthians na siya, unang Corinto 12:13. Sumato ta sa Roma, dili ta mag-responsive reading. Okay? So ako 3, inyong 4, 5, tubag-tubag ta. Sige, ready? Ako na. Wala pa kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismo ngadto kang Kristo Jesus. Gibautismo man ngadto sa iyang kamatayon. Busa pinaagi sa Kristo, kita awat kaniya ngadto sa kamatayon. Aron ang si Kristo pananawigan sa kamatayon. Pinagi sa kasamahan. Kita usapan na nagoy diha sa kabago sa kinabuhi. Kay kung kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, nan mahiusa kayo usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nga sama sa iya. Kita na ibalo nga atong paraan ng pagkatao ilan sa krus uban kang Kristo aron nalalag ang makasasala nga lawas ug aron dili na kita malimot sa sala. Kaya ang tawong patay na nakagawas ng gikan sa sala. Apan kung namatay kita uban kang Kristo, kita nagatuo nga mabuhay sa pinaawan kaniya. Kay nahibalo kita nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, o nga dili na gayon siya mamatay. Ang kamatayon wala na kagahong batok kaniya. Sa iyang pagkamatay siya namatay dayon ngadto sa sala. Apan sa iyang pagkabuhi siya nabuhi ngadto sa Dios. Busa kamo usab kinahanglan nga nag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala. Apan diha kang Kristo Jesus, mga buhit kamo ngadto sa Dios. Busa ayaw ninyo tuguti ang sala sa pagkari niya sa inyong mga kamatayon ng mga lawas aron sa paghimo kaninyo mas masistado sa mga pangigong ninyo. Lungan ta? Ayaw ninyo itugyan ang mga bahay sa inyong mga lawas ngadto sa sala, aron hinihimo o mga galamiton sa pagkahilig mataro. Hinuha itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, Ingon sa mga tao nga nabuhi ikan sa kamatayon. o itugyan ninyo ang mga bahay sa inyong mga lawas ngadto sa Dios. Aron na imong mga kalamiton sa pagkamatao. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang pulong o si Karis makuha og tubig mainom. Okay. So,
Ang title sa atong lesson o mensahe, Identification with Christ. No? Sa Bible, sa di pa kumanto sa Bible, ato sa definition sa internet kay pertindaghan na rin sa AI karon, no? Natuko nga ChatGPT ang pinaka-powerful pero Nova AI na daw number 1. No? Daghan kay AI. So, actually kung magtanaw ka sa Meta, nindot iyang presentation pero kung si Google, mas nindot si Google. Mas nindot siyang presentation. No? So, diyan ko ni Google, of course, dito kita sa mga free. No? Okay. Freedom. Okay. So, muna yung definition ni Google. Okay. Identification with Christ refers to the spiritual and actual reality that believers are in a profound. So, what's not profound? So, maybe say it's a profound. Profound. Ano na profound? Sige, pakitaan niyo sa meaning sa profound. The spiritual and actual reality that believers are in a profound union with Jesus Christ in His body, death, burial, and resurrection made by the Holy Spirit. Okay? So, unsa ang identification with Christ? Usa ka profound union. Okay, nanay nakapagkita sa profound? Malalim daw. Yun. So, dili siya nga simple lang, kundi lalum, anong Deeper. sabtunon o grabe, no? So usa ka lalum nga pagkahiusa, no? Profound union with Jesus, no? Ang mga magtotoo daw, no, dili sa kinsa believers lang, no? Katong mituo lang. So kung dili ka believer, dili ka wala pa ka ni-accept kan Jesus, wala kay labot ani. So, the moment nga mituo ka sa may balita, gidawat nimo si Jesus nga imong Lord and Savior, mituo ka namatay sa imong sala. You are in a profound union. Nausa ka, no? Nausa, murabag kung nagluto kag tinula, no? Pagbutang nimo sa asin, wala na din na makita ang asin kaya nahimo na siyang part sa sabaw. Wala na, di ba? Asa ang asin? Wala na, asa man, nana sa sabaw. Pag tilaw niyo sa asin, no? Pero hindi na makita. Muna yung nausa. Asa daw ta nausa? Asa ta na union with Jesus, nausa ta sa iyang lawas, sa iyang kamatayon, sa iyang pagkalubong, o sa iyang pagkabanhaw. Who made it? Made by the Holy Spirit. So, anong trabaho niya ang Holy Spirit? So, si Christ, o iyang body, no? Kung dili pa ka magtutuwa kay labot. Pero the moment kami tuwa ka kan Jesus imong Lord and Savior, ang Holy Spirit, iya kang kuhaw nagibutang ka union, part ka sa body of Christ. Muna gitawag nga identification with Christ. This concept is a foundational aspect of Christian doctrine that results in a completely transformed identity and purpose for the believer. Sama sa usa ka asin, kung tanaw nimo usa ka asin, asin lang siya. Pero the moment may union na siya, may united na siya, may usa na siya sa tinula, no? Tinula ng baka. At ano ba? Pwede ba na tinula ng baka? Tinula ng manok, isda? Sinabawang. Pag malit ang baka, pag tinula isda, pag tinula ba? Tinulang barilis na lang, kasi tuna. Tama, sorry. No? So pag ang asin nabutang na sa sabaw sa tinulang barilis, wala na identity ang asin, kaya part na siya sa sabaw. So, dati, sa wala pa ta midawat umito kang Kristo ang atong identity, kung kinsa ka, no? Pero sa diyang nahimo na kang part na kay Kristo, ang imong identity na karon si Kristo na. No? Wala nga, kung sa may mong ID, Maa National High School, muna yung identity karon. As long as naa ka sa Maa. Kung mag-college na ka pa, asa ka mag-college? So, CCSE or sa MU or sa Mapua. Pero ang pinakadol sa MU, CCSE man o MU. UM. Ang MU sa exam sa UM din na University of Mindanao, MU, dito muna sa Misamis University. So once na dito na ka sa UM, ang imong identity karon, estudyante na ka sa UM.
Pero ikaw, pag dawat nimo kang Christ, ang imong identity karon, Christ na ka. Si Christ na imong identity mo nang gitawag ta nga Christian. Okay? So, asa man ta nahimong identified usa-usahon nato karon. Okay, everybody, andam na mo. Our identification with Christ, first, we are identified in, number one, in His body. Diba? So, karong daw na kalag-kalag, pero ang atong picture, resurrection, no? Okay. So, by the way, ano ni siya? Kung na'y magpakita sa inyo, mapadugdong, magpasimot-simot, na parinti daw ninyo nga namatay na, no? Di ba? Wala, marang sinula lang itong ako nga naman, nakasimot ko ka ng latik. Sinulo to, nga naman. Simutan ako yung pamada nga sa pagita. Di ba, ano? Kanang madungog-dungog ninyo, pakita-kita, masimot-simot, dili na inyong parinti nga namatay. Mga evil spirit na, no? So kanang pakalag-kalag, na mapakita nga ghost, dili na siya parinti. Kaya nga no, pag ang tao mamatay, automatic na siya padulungan. Kung namatay ka nga naa kay Jesus, dito ka sa paradise. Pero pag namatay ka nga wala kay Jesus, dito ka sa Hades. No? Dahil po ng Hades nga naa sa sanida. No? Ila lang kay Salimong salida. Naagin na sa Bible. Okay, so si Jesus, pagkamatay niya, ato na ipagkita kay mo na yung pinaka-simple yun sa gospel niya, magkabanhag mo na nga, empty tomb siya, di ba? Apre na. So we are first identified in His body, no? Kung sa'yo kiningon sa 1 Corinthians 12:13, yung pa diri, kay pinaagi, ato pa, kinsa may nagtrabaho diri. It is the Spirit, pinaagi sa usa ka espiritu. Or by one Spirit, no? So ang Espiritu, ang Holy Spirit, yung pa niya, kitang tanan, Israelites man ka o Pilipino, di ba, Hudyo, kinikitawag mo nga Grecianhon, mga Gentiles, mga Greeks, or representing the Gentiles, kita di man mga Hudyo. Mahudiyo ka o mag-Greek, slave man ka or gawas nun, kita, giyon sa daw sa Holy Spirit, gibautismo ngadto sa usa ka lawas. So ang atong idea mo sa pulong bautismo, pag may tag-bautismo, ang musulod dahil sa atong nauna, kani itusulod dahil sa tubig. No? Pero kini mga igsoon, kining bautismo ng isigutan diri, dili ni sa tubig. No? Kaya asa man nimo nakita mo Holy Spirit ng bautismo og tao wala. Ang nagabautismo og tao, ang tao nga mabautismo pastor na siya. Di ba sa mga baptist? Yeah, bautismo nila sa tubig. Tao na siya. Pero diri kini nga bautismo dili ni sa tubig kaya nga naman it is the Holy Spirit ang nagbautismo sa mga pagtotoo. Asa sila gibautismo? Dito kang Kristo, lawas ni Kristo. Kanang sa ginahimo sa mga Southern Baptist, ang tao ibautismo sa tubig, gibutang sa tubig. Pero kini nga bautismo lahi. Ang magtotoo, gibautismo, gibutang ngadto kang Kristo. Yan, mo na siya. So ang sa Bible, pag makabasa ka og punong bautismo, not necessary dili dahil tubig dayon. No, kaya ka mga klase ng bautismo, na bautismo sa tubig, bautismo sa espiritu, bautismo sa kalayo, bautismo kang Moses, dagan bautismo sa Bible. So kini gisgutan diri nga bautismo dili ni sa tubig, kundi usa ka spiritual nga bautismo. Kaya ang minimum sa bautismo is putting something into another thing or identification. As in, gibutang sa tubig, munang na-identify na siya sa tinula. Kung water baptism, ang tao, ibutang sa tubig, ilubog sa tubig. Pero, na po, kaya mamatay po kung bugay. Pero kinilahi. Kaya ang magtotoo, pag tuunin mo ka Jesus ng Lord and Savior, ang Holy Spirit, mo ka nga part na ka sa body of Christ. Okay? So, sa unang panahon pa nagsulat, mga AD 90 years after nga si Jesus pakatao. No, wala pa yung sa una, wala pa yung discovery sa cells sa una. No? So, kung magisuta og cells, probably sino mo yung pinakamayong explain sa tuhan eh. Pero I'll try to explain also. No? So, just as medical science transplants organs into the human body, the Apostle Paul used a similar concept to describe how believers are added to the body of Christ through spiritual baptism. For example, kini. Grabe ng program.
Kung mabaligyan ang pancreas sa US, $347,000. Sa US na. Pwede ko maligyan. Baligyan niya ang kidney, $415,000. Oh, kidney. Maligyan ko kidney ba? Ang pinaka dito nila, 1.4 million. Heart. Ay, di ba? Hindi nga katay naka. Okay, di ba ang son? Heart ako yung maligyan. So, muna sa mga butang na pwede ma-transplant. No? Muna nga, sa imong driver's license, kung na kay driver's license, di ba naputang sa likod? Nato yung box dito nga, kung chika nimo, nakaputang dito, I will donate part, any or all of my organs. Yes, all Oh. organs. So kung ako, gitsikan ako, All? gitsikan ako, kaya kung mamatay ko, pwede nila magamit ang akong eyes. Pwede ka maligyan lang mama. Pwede maligyan. Sa sunod nga renewal ako. For sale. Yeah, kung ako mamatay, ang pinaka-useful yun akong organ, akong brain. Yes. Okay. Dili pa matransfer ang organ, no? Heart naman, no? Basta mo na ang mga pwede matransplant. Ang heart, ang lungs, ang liver, ang bone marrow. Oh, bone marrow, 93. Bone marrow. Cornea, mata, intestine. Pwede na intestine. Pancreas kaya. Kidney, pancreas. Kailan kidney pwede na lang. So muna siya, muna nga, di ba, nato'y kwan sa una na mga Pilipino, pambaligyan nila ng kidney. Oo, di ba ba yan? Kaya ipalit o grader, 50. Oh, dahil na naging grabe ka sayang, man. Kidney ni pagbaligyan. No? So muna, nang gabot na dito. Okay, muna siya. Kaya ba diri, kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan, Hudiyo o Kristiyanhon, mga ulipon o taong gawas, na bautismo ngadto sa usa ka lawas. Kung tanaw niyo mga igsoon, mo ni ang komposisyon sa human body. Actually, kung ang cell na yung mas gamay guys sa cells. Oh, katong atom, no? Pero cells na lang tama sugod. Kini mo sa ka cells mo mga o sa ka cell mo mga igsoon, na sa iya capacity nga every time mo double siya. No? Wa ta masayan kung every week ba or every month basta ang usa ka cell mahimong duha, tapos mahimong upat, mahimong 8, mahimong 16, mahimong 32, mahimong 64, diyan ako tama na. Okay. So pa. Wala nga si Tanawin Natan, sige, try me, I'm very good at mathematics. So 1 plus 1, 2, 2 plus 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 4, 16. Try to this papa. 50 plus 50, yan, tama na, ito na pila. Okay. So ang living cells mga isol, pag mudaga na sila o magtapok, mahimong silang tisyo. Kung ang tisyo magtapok, mahimong organ. No? Probably stomach, probably heart, probably baga. Kunya, kung mahimong dagan sila, mahimong silang system, Organ system. mo na siyang human. Okay? Every 24 hours mag-multiply itself. Every 24 hours? Yeah. Regularly? Yes. Grabe, nakaka-amazing ang atong Every Diyos. 24 hours. Ano yung imagine, diha palang daan, wag yung kay rason nga magbagulbul ka sa Ginoo. Una siya ang typical. Diba? Typical, ano. To, diha, muna ka, Supplies. kana palang daan, every 24 hours mo multiply ang atong cells. That is the goodness and faithfulness of God. Kung maliit siya multiply, makigulang mapunta. Mm. Mag-malfunction na Oh, lang. nice. Okay, so ano kay skip man tiniana? Kay balik ta mga igsoon. Kay mo ni siya. Mo ni ang body of Christ, no? Physical ang topic ha. Mo ni ang body of Christ. Kung sinunoy mo ni siya, wa kay labot kang Christ. But the moment you believe and accepted Jesus as your Lord and Savior, you are being transplanted into the body of Christ. Kisa may trabaho ni ini sa medical science ang doktor. Pero sa spiritual, the moment you believe, the Holy Spirit made you part of the body of Christ. Muna gitawag na identification. So, ibig sabihin ka, wala ka na kompleto ang body. Wala ka naman dito. Muna, gusto mo ang ginong mo balik na, pas tang share sa gospel. Kaya ano naman ni? Second Peter. Kung kanang nabigay yun nila sa Romans na pag makumpleto na ang kapanahonan sa hintil, no? Mubalik na ang panahon sa mga Israelites, meaning mubalik na ang Ginoo. Kompleto na ang body. What if, for example, ang gi-require lang sa Ginoo nga numbers of converts to Christianity is naalang sa around 2.5 billion. Ano lang ha? I think specific people na yun na. Oh, ano, 2.5 lang. Pero ang na-convert karon na sa 2.9
999. Isa na lang. Oh. So pag share na nini ko imong classmate nga wa pa ni dawat nga Jesus, pag share nimo sa iya, pag dawat na Jesus name, I mean, kung rapture na dayon na siya. Alright. Oh. Pero kanang dugay pa man. Kaya wa man ta mag-share sa gospel. Muna mo share kita sa gospel. Kaya nga naman, probably nakumpleto na ang lungs, nakumpleto na ang liver, ang kidney. Ang heart na lang din kulang. Oo, wala siya. Okay, nakasinabot ta? Kung sa unsang paagi nga sa physical body, sa medical science, ang mga organs, gihimong part sa lawas sa tao, in the same way, ang mga tao sa pagtuon nila kang Jesus, upon believing and accepting Jesus, the Holy Spirit, transplanted you, transplanted you into the body of Christ. So muna yung meaning sa we are identified with Christ. So kapits mo na ang pautana. Kung halimbawa kining nga heart ang inyong gihigugma, siya. Sinonay ba ikaw na Ikaw din no? Ang imong gihigugma, kadto siya. Pero karon nabilong naman ka kay Christ. Kinsa na imong gihigugma karon ay? Hindi na. Dili, ang gihigugma po ni Christ. So dili po pasabot nga halimbawa ako nino, ako kasing-kasing napalya na. Na-disgrasya man ka. Ay imong heart nabutang sa akong kasi magipulis ako Wa napasabot nga pagkabutang diri ang gihugman ako dili na akong asawa. Di ba? Sakta ni mo tan? Okay, next. Ang gihugman nimo to imong heart to. Pero kung imong heart nabutang diri, ang gihugman ako ra gyud. Si akong asawa gyapon kaya naman dili man ang heart mo magbuot, ang imo mang brain. Nakaintindihan kayo mga kaigsunan? So ang meaning kung sa may application, the moment you are identified with Christ, you are part of the body of Christ. Dapat ang imong mindset si Christ na. Kung sa may giyon sa Bible, tanawa. Batuni diha kaninyo kining huna-huna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo. You see? So the moment kung kini nga heart, ato balik ta. Kung kini nga heart, ang ihigop man ani nga heart taga lahi ni siya sa una, pagkahimong imong part kang Christ, lahi na imong mind ang iyang ginapitik siya kasing-kasing. Ang pangutana karon kinsa may gipikit sa kasing-kasing ni Jesus? Ang mga lost. Gusto niya maluwas gud ang tanan. Muna sa una kung ginapangita nimo sa una, sa may gipangita nimo niko. No? Kwarta may gipangita. wala may nawa nang kita kwarta nato, di ba? Kung mo pa nang kita kwarta, di ta matrabaho, no? Okay, so sa una kung importante kay sa imo dili ang Ginoo, ikaw rin magbuot sa imong kagalingon. Pero sa diyan na yung natang part ni Christ, kung nun sa iyo na ni Christ, mo pwede ipitik sa imong kasing-kasing. Muna ngayon si Pablo, batunin ninyo kining hunahuna nga nabatunan ninyo diha ang Jesucristo. Kung sa may gihimo ni Pablo, kasi Pablo ang iyang naman sa part naman sa body of Christ, ang iyang heartbeat karon ang hunahuna na po ni Kristo. Niya kay nag-disciple man siya nasa care group. Muna ninyon siya, isulatan niya ang taga-Pilipos kung sa ingon niya tanawa mga isuon. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung sa daw na mind? The mind of Christ. Pagkabot sa verse 20, yun siya, for I have no man like-minded who will naturally care for you. Iyon pa ni Pablo, patuloy yung hunahuna na nakakang Kristo. Nga mo po'y nasa hunahuna ni Pablo. Pagkabot sa verse 20, wa ko'y lahing tao masama na ko hunahuna, kundi si Timoteo. Diba? Muna yung purpose sa ginanggitawag na discipleship. Ako, I'm trying hard to have the mind of Christ. Hindi, nag-care group ta. Nung sa may purpose, para po nga, mahimo po mong Christ-minded po mo. Diba? Ano yung purpose sa care group, sa discipleship? Para pareho tagunahon ng Kristo. Kung baga ang heart, pagkasulod ang lawasan, ang iyang mindset, Jesus na. Kantong kini, nasulod ang lawasan, ang iyang mindset, Jesus na. Ang bunmaro nasulod, ano yung meaning niya ng we are identified into His body. Okay? Kaintindihan tayo mga kapatid? Identified in His body. Meaning, ang atong action, ang atong feeling, ang atong pagbati, iyan na ni Kristo. Kaya the moment, kung kini kasi maglahi-lahi sa una-una, kung sa'y tawag sa iya, cancer. Ang usa kasi nga di na mutuman sa mind, sa tag-iya sa lawas, muna yung mahimong cancer.
Una po ang Kristohanon bitaw dili na mo sunod sa idea ni Christ. Pabadlong na ta, nahimo na ng kapandulan. Ngayon naman to, pa-Christian. Papaluwer. Magsigira mag-post ang mga bersikulo, utok kong batas. No, ano nga po, ano yung nag-post ng verse? Post gihapon ka, bahala kayo ng batasan. Ito ba ito sa mga nagpipray nga? Pasimpa-simpa, niyang mga itong kinaya. Hindi na pa niya, pasalamat ka, nasimba ko. Kaya kung ako nasimba, gilaparo ka na ka. So, una ako yung nakita bitaw nga, nagsimba naman niya, pagit paghihapon kinaya, pasalamat ka na lang Ginoo. Eh kung ano nasimba, kung saan lang ka. Okay? Nagkaintindihan tayo mga kapatid? Okay? Number 2. Oh. Mga believer ba yung katanan, di ba? Puro ba yung iya sa kangit-ngit? Pag dawat nato kang Christ, instant na himuta ka na sa Diyos, pero ang pagbago sa kinaya, process mo na. Manangin pa ni Pastor Lapis, pila ka minuto para tumawon sa Diyos ang milagro nga matuma ang dagat. Kadyod lang. Pero pila ka minuto para tumawon, mahimong milagro mo sa mong kinaya, lifetime. Ano yung pinakalisod yung milagro? No? Oo. Natuwa mo ang sayo ng milagro, ang buta makakita, ang patay mabuhi. Sayo na ang milagro. Ang lisod kayo ng milagro ka na mo sa mong kinaya. Nasa una si Paula, grabing tapulanan karon, perting kugihan na miracle. Ano na ang miracle nga, di ba? Uy, milagro sa itan nga naman, di na sugoon. Ang inugasan wala na yung bumbo. Oo, di ba? Ano yung milagro? Oo, di ba? I hope mag-milagro ka itan. Okay. Okay, number 2. Everybody, lumabasa. Identified in His death. So, the moment you believe in Jesus, gihimo ka sa Holy Spirit nga part sa iyang body ni Kristo. Nemo na part kay Christ. O gitawag sa Bible, na bautismo ngadto kay Kristo, na usa ngadto kay Kristo. The moment you are identified into the body of Christ, you also became part of His death. Napil po ka. Namatay si Jesus more than 2,000 years ago. Di ba namatay siya dito sa cross? Kung halimbawa, karon pa lang kami to, midawat ng Jesus Christ, the moment kami tuo ka, nahimog yan mo kang part atong kamatayan ni Christ. No? How does it happen? Trabaho na lang sa Diyos, ano ang problema ha? No? May magsalita, kung salita, di ba, itong pagka, di ba, namamatay na sila kanan, pre? Namatay na to si Nick Fury, namatay na tong, di ba, katong sa, tong Avengers, namatay, di ba, half of the one, namatay. So, sa may gihimo nila, si Ant-Man o si Hulk, nakaimbinto sila na makatime travel sila, mabalikan nila. Balik sila sa O, mo ito nga pagbalik, di ba, na-meet ni Iron Man, kung yung Iron Man, si Iron Man, hindi sila pwede magkita. Di ba? Bakit kung mahintabo ko na sa ito na, makabalik ko in 1993. Makabalik ko sa Osamis. Nakita na ko ito si Auntie. Ikaw lang kasi gusto nyo balikan, eh. Sige lang ko. Kung ikaw ang nabili ko na suno. Alright. Okay. Okay, huwag ka na. Salita na. Dito sa Bible, tinood. Pagtuon mo kang Jesus, imong Lord and Savior, dili lang ka nahimong part sa body of Christ, but nahimo kang part sa iyang kamatayon more than 2,000 years ago. How did it happen? Problema na sa Diyos. Basta mo yung gingon sa Bible. Basaw na ito, tanawa. Wala ba ka mo mahibalo? Di ba? Tuhinay ni Pablo ang mga taga-Roma. Wala ba ka mo mahibalo nga kitang tanan nga nahimong part kang Kristo or nabautismo kang Kristo, gibautismo man ngadto sa iyang kamatayan. Oo, di ba? Dili na sa time travel. No? Kaya ang time dahil nara sa kalibutan. Pag mahawak ka sa kalibutan, timeless na. Oh, timeless na siya. No? Natoy movie sa una pre katong ang story ato pre. Bata pa siya, nalimutan ko atong salita ito lato. Ang iyang edad 15 anyos. Unya gi-abduct siya sa alien. Oh. Oh, pero gikuha siya sa alien tapos gi-travel siya sa around galaxy. Pagbalik niya, mo nagyapon niya bata pero pagbalik niya ang iyang manghod lulo na. Oh, yang pa wala na tigulo na siya tanan. Oh, nanay na nang salida sa una ba? Okay, wala ba ano sa Okay, pag na gawas ka sa earth, wala man ko kay di man ka may expose sa adlaw kay actually ang kapatikulang nimo ang adlaw man diyan. No?
Sulay daw ato sa Mars kanang di kami ko sa ang layo ka sa adlaw, no? Kaya ang time ang gunaara na sa Earth. Siguro wala deterioration siya sa Why do? cells nito, no? Ato nang sa last part sa atong istorya. So, mali. Ano ba? How come? Yan dali. Pagtuon mo ka Jesus nga imong Lord and Savior, ihimo ka sa Holy Spirit nga part sa body of Christ o gitawag na bautismo, na united, na union with Christ. Pero yun pa dali sa verse 3, wala pa mo mahibalo ang kitang tanan nga na united with Christ, na bautismo kan Kristo, na bautismo pod sa iyang kamatayon. So dili lang dahil nga united sa iyang body, we are also part of His death. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Kano sa man nga matay og nalubong si Jesus, more than 2,000 years ago. Pero pagtuon nimo, part gihapon ka ato nga pagkamatay ug pagkalubong. Ano isulti sa Bible? No? Problema na sa Ginoo kung giunsa na niya paghimo. Pero mo na isulti sa puno sa Ginoo. Sumpay. Kay kung kita nahiusa man ngadto kaniya diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya, no? Kita nahibalo nga ang atong karaan nga pagkatao ginansang sa krus uban kang Kristo aron malaglag ang makasala nga lawas o aron dili na kita maulipon sa sala. So kung ang espiritual nga panghitabo nahimo kitang part sa iyang pagkamatay o pagkalubong, ang meaning niya sa atong kinabuhi, it means patay na ta sa atong pagkamakasasala. Muna yung meaning niya. Kaya yun diri sa verse 7, kaya ang taong patay na nakagawas ng gikan sa sala. Diba doon ay kanta si Max Urban? Iyon pa sa nanay o tatay ko, buutan ako kung matulog. Diba? Diba ang tao nga baldito pa sa tulog, wag kinay mahimong dautan. Oh. Samot akong patay na na. Oh, diba? Mo tong miya, diba na news tong miagi nga nag-girid sa mga pulis ang mga gangster sa Rio de Janeiro. 150 ang namatay at that time. Brazil? Oh, Brazil. Oh. 600 na kapel. Oh, 600 na. O, grabe na rin. Asa man nila nanawat. Ang bigong. Muna nga, daghang mo. Nag-war on drugs. Nag-war on drugs sila. Nag-war on drugs sa traffic. Grabe po ng Brazil dito. Oh, grabe na sila. Grabe. Mga narco din na sila may lugar. So, ano ni siya? Muna si Tatay Digong nagsulting siya nga, huwag mo talagang subukan. Kaya the moment nga ang imong brain maguba sa droga, kuan yung ka ng destructive ba yun? Nayo sa street dito nga, napulo og patay. Kaya dito sila kagyera. Oo gani. Nagpasa ng patay. So katong mga tinuod nga mga addicted kaayo, Saka, awa na paglaom, pagkapatay nilang tanan, buutan na sila. kay puto gulo. Di na sila makahimog daw. Ano kayo mo daw tayo? Oh. Mo na yung meaning ani. The moment nga ikaw pa patay na, di na ka makahimog dawtan. Na gusto ka nga di ka makahimog sala, di ba disappointed kaya ka kaya naghimog tag sala. Pabuntang mamatay ka, di ba? Di na ka sala. Oh, mo na isa. Mo na sa Bible. Kaya ang taong patay na, nakagawas ng gikan sa sala. Gusto ka nga di na ka makasala? Death. Okay. So, kasi diri di na gusto makasala. Ito, tarin taon niya. Kaya nahibalo kita nga si Kristo na banaw gikan sa mga patay o nadili na gayud siya mamatay. Ang kamatayon wala na igawang bago kaniya. Sa iyang pagkamatay, siya namatay dayon ngadto sa sala apan sa iyang pagkabuhi, siya nabuhi diha sa Dios. Sumpay na to. Busa ka mo usab. Okay, muna yung application sa tuwa. So, wala pasabog nga pagpalo nato kan Jesus maghigop na tatanan. No? No, yun sa yun diri. Busa, kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala. So katong spiritual nga nahitabo nga kita nahimong part sa pagkamatay o pagkalubong ni Jesus, ang application ato sa atong kinabuhi is we have to think ourselves na patay na ta sa sala. Iyo nga naka-powerful ang imong mind. No? Na naka-powerful tanawa. Sa kalibutan, doon yung gitawag nga law of attraction. Sabot man ang law of attraction. Nakadog na mo, ana? Sumala pa sa law of attraction. Kung unsa daw kanunay ginahuna-huna nimo, mo daw na ang mahitabo sa imo. Yes. Gusto na mo ni ana?
Ako nakasulay ko ana. Nasigo ko na sa unang og T-mix. Wala ang T-mix. Nakakuha ko og T-mix pre. Right. Oo, nakoy T-mix sa balay. Oo. Ito na siya niya. Katong kaya ana mo nakita ko yung video nga gitawag nga law of attraction. Oh, so karon nagsige na po ko gunahon na ko katong Andre katong sakyanan. No. Katong una ako kanang pick up na Hilux, no, di mo makaya. Una ako ibiya. Nauna ako yung 300. Nakuha ko yung 300. Tapos, ha? Ayan, dapat. Sumata ka sa law of attraction. What the mind can conceive, the body can achieve. Yan. Okay. So kung masiga unahon na nga mabihi ko. Yes. Did they be VA, no? Okay, VA na yun ng VA, no? Bachelor of Economics. Dili VA na yan, ngayon kang VA. VA. Practice din ka na, no? Mamina ko, kayo namin klase sa noon, nang bilag-bilag sa noon, sa gunson niyang training, no? Mas ginagyaw-yaw. So, di ba, mamina ko sa iyang istorya, may kayo English na ako, you know, class, our topic, istorya, no? So, murang si Claire Castro ang istorya ba? Siguro na, mavihi ko. Kung kanunay mo na ginahuna, mahitabo din na sa imo. Di ba? Yes. Oh. Masigaw na una, may engineer ko kanina. Ay siguro na naman, siguro ko masad, yung ka masad. Boss ba yung una, no? Okay. Muna siya. Kung ang mga tao magaling nga di mo tuo sa Dios, mahitabo magaling sa ila kuno sa ginahuna. How much more? You say Andre, kinahanglan na nag-isip sa inyong kaugalingon nga patay na raw nato sa sala. So kung ikaw Christian, talon ka sa pagpakasala may ka, patay na ko diya. Di ka magahimo ni anak, no? Di ba, Noy? Tintalon ka, Noy, patay na ko. Di ba, Red? Sa may paagi rin niya makasala ka, ino kasi yung barkada, Red, magkwanda, magbinog kita, patay na ko diya. So, if you decide na patay na ka, di na magahimo ni anak. Mga lagat kasi yun, abuhin ko, anak. Mga tagalalo, abuhin ko, anak. Siya. Okay? Ino kasi umbag ano no, siyat na pud tanoy. Patay na ko diha. Mo na siya. Okay? So ayaw ninyo itugyan ang mabayan sa inyong lawas ngadto sa sala ron kini imong lamig ko sa pagdili. Okay? So pareta, number 3. Identified in his resurrection. So pagdawat nimo kay Jesus nga imong Lord and Savior, wala lang ka na imong part sa iyang body. Nahimo kang part sa iyang pagkamatay o pagkalubog, nahimo kang part sa iyang pagkabanhaw. Di ba? Sa iyong diri, Kaya kung kita nahiusa man ngadto kaniya, di ba, ang gigamit nga term na nahiusa na. Pero sa lain na bautismo, pero diri nahiusa. So kan term nga na bautismo, na identified, na union, nahiusa, sing man ang pasabot niya na. Kaya kung kita nahiusa na ngadto kaniya, diha sa usa ka kamatayon, nasama sa iya, nan mahiusa kayo usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw nasama sa iya. Wow. So murag wala ipig. Wow. Okay. Nabanhaw gikan sa kay nahibalo kita nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Okay. Na si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug dili na gayud siya mamatay. Ang mamatay wala na ikabaw-bato kaniya. Ug sa iyang pagkamatay siya namatay dahil nato sa sala. Apan sa iyang pagkabuhi siya nabuhi ngadto sa Dios. Sa may application ni anak. Busa kamo usab, kamo ni Pablo ha, busa. Kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga patay na ngadto sa sala. Apan diha kang Kristo Jesus mga buhi kamo ngadto sa Dios. It's a matter of mindset, matter of thinking. Kung tintalon ka sa pagkasala rin, patay na ko diha. Mag-ampo ta, buhi ko diha. Basta pagpakasala, patay ka. Pero pag-love ka Jesus, buhi ko. No? Ano? Dili nga pag-Roblox, buhi. Pag simba, patay. Dili na. No? Dapat sa Roblox, patay na kadiha. Pero pag Bible, buhi. Okay? Okay, Tan? So muna yung yan po sa ginutan. I-apply natin. I-apply nyo muna yung identification in Christ. Roblox? No way. Bible? Yes. Pwede, Tan? Okay, para dito maglibog aritaan eh. Katong ikaw ulog pa lang,
sama ka sa dili pa magtotoo, yak kadiri. Di ba? Kanang gulod, di ba? Gulod. Pero the moment nga ikaw mamatay o malubong, babanaw ka nga nindot na tayo. Tama? At least ang usa ka larva, mahimo siyang pukol kung mamatay siya. Dili ko siya mahimong butterfly. Amen? O muna ang future glory, muna ang last na akong matapik. Future glory. Okay. So sa to, identified in His body, identified in His death, identified in His resurrection, and the last one, we will be identified, wala pa ni mahita ko, pero sure na ta, we will be identified in His future glory. Mabot ang time na musurhay dito ta, uban sa Ginoo sa langit. So muna yung diri sa Bible. Apan kita nga mga mulok, Pilipos 3:20. Kung sa isulti ni Pablo sa mga believers, katong mga nabautismo sa iyang lawas, nabautismo sa iyang kamatay, nabautismo sa iyang pagkabanaw. Kung sa iyo ni Pablo, apan kita mga mulupyo sa langit. Sabot man ang mulupyo? Our citizenship is in heaven. Can you imagine? Unsa ka mga citizen? Filipino citizen. Ang uban, pag mayroon mo ng US citizen, di na kayo, asa ka mato? Mato kong Tagum. Hindi sa Tagum, Tagum na. Oh. No, I'm a US citizen now. That's why I'm going to Tagum and train to. Parang naka-orders na kayo, no? Kapayok ng US, no? Oh. So dapat, isang pagkabulo, napuli na pang US, eh, muna yan, akong mapagumangkon, ako yung hingnan. Pag muuli mong Pilipinas, gusto ko, Bisaya nyo, Bisaya, gihapon ang accent ha. Eh, kung magpa, English ang mulit na mo doon. Uy, grabe. Ako silang hingnan kay, kato akong pagumangkon, kung dito sa nagpuyo sa Agusan, di ba sa ito Agusan naman ito, no? Alam ako pagumangkon. Mama, pag-imo ko, mag-recite ko, puwing. O, di ba? Ano ang tono natin sa Agusan? Insiya ka, sige daw, I am riding the boat. I am riding the boat. Kung sa English, I am riding the boat. Kaya ko sa naman, I am riding the boat. Muna siya. Muna sa mga Agusan sa una. Pasama ko ulit ko, malingaw, mamiss din ako ng sinulpian. Iba akong maestra, Gerson, why are you wet? Why are you wet? Why are you wet? Ikaw ang may iulat. Siya ka mas nabularit so. Okay. So that's another story. Okay, Parenta. Apan kita mga mulupyo, citizen sa langit. Ug gikan niini atong gipaabot ang manluluwas ng Ginoong Kristo. Can you imagine the moment, no? Ang ako mamod karon, kung ano siya 2 years na sa diay. Dali lang yung panahon. Oh. Diyan mo niyang may balita. Kaya katong iyang 2 years day nga schooling, counted na to sa 4 years. Kaya sa Canada day, pag mag-abot ka 4 years, qualified na ka para mahimong permanent resident. Ang sunod ana, citizenship na dayon. You see? Probably 4 to 5 years. Yan na pong i-promo karon. Kung mapuyo daw ka sa somewhere else, dili sa sentro sa Canada, pwede 1 year pa lang masitizen na ka. Dito ka mapuyo sa itong mga Saskatchewan, Saskatchewan, mga anak ang pulong sa Saskatchewan na nao. Pero pag dito ka sa Vancouver, sa Toronto, dugay kayo. Mana siya. Pero kung dito ka sa mga lagyo-lagyo ko, dali ko na 1 year lang. Pero sa US, lisod kayo sa US. Pero sa langit, basta mo to unang pagmudawat ng Jesus. Automatic citizen ka sa langit. Amen? Amen. Oo. Man ako mga hinaya, silang kaming 5 pre, silang 4, nanay passport, ako wala pa. Kuluro mo na ako, pero ako maristo sa PSA. Oo, magpuro yun na-discover. Kaya nga pre, lagi nga sila na sila 4, ako yun. Di pa, kasi kasong ka na po sa civil registrar. Kaya ako na yung birth certificate, wala napasa dito. Wala ko yung record, kulurong eh. Pero di bali, ay ma-citizen in heaven. Okay? Muna bahala, yung ato Canada. Kung ako mato, makamura. Basta ako, langit ko. Okay? Tulapit dari kapal. Okay? So sa Andre, siya mao ang mag-usap sa atong timawa. Grabe timawa, saan yung timawa? Ubus nga. Ubos na lawas. Kining lawas ang igsoon, no?
Kining lawasa sa mao nga mag-usap si mao nga lawas kung kita mahisama sa iyang mahimayahong lawas. Timawag ka ng yuta. Katong pagkabanhaw ni Jesus nga igsoon, di ba? Banhaw siya. Mao to'y gitawag nga glorified body rin. Kining lawas mo nato rin. Ang composition ini katong nasa chemistry na to, katong mga minerals bitaw tong iron, mineral, iodine, kato tanan naa sa atong lawas. Kayuta man ni atong lawas gikan. Ang elements, chemical elements sa atong lawas, perti kayuta. Man ang pagkaon nato gikan sa yuta tanan. Oh, kamantay baka tanang ikaw nato gikan sa yuta. Ang rice gikan sa yuta, ang isda nagkaog algae nagikan sa yuta. Baka nagkaog sapot nagikan sa yuta. Tanang gikaw nato puro sa yuta. Kaya naman kining lawas yuta ni siya. Balik sa yuta. Pero sa panahon sa pagkabanhaw, inig panahon na ta, may saman ta kan Jesus na ang composition sa atong lawas dili na earthly, heavenly na siya. Amen. Na kaya niya mulusot ani nga dingding. Wow. Dili kaya ang molecules na to, ang atong atoms gamay. Ang atong gamay, muna hindi mo kalusot pero pag glorify na kapag-anan niyo, mulusot na nastikas. Mo to katong pagkabanhaw ni Jesus, nagtapok ang mga disciples, di ba? Si Rado, nagtapok sila kay base. Nandog pa sila base sila ng pinakpon. Nakalit na magtunga si Jesus, hindi siya. Peace be with you. Muna siya ang glorified body. Mulusot anytime. Hindi siya nga, mabalik na ako sa taas, balikan tara mo poon. Ang glorified body din na kinahanglan ko is spaceship. Hindi kinahanglan ko si Pacific. Pagmuana ka muna nga, ako nagtuo ko nga pagka-rapture na. No, kaya namin yun sa Bible, kami ito umidawat ng Kristo, pagbalik ni Christ, doon sa langit. Yung pagkahuman, doon sa langit. Musunod ng Antichrist, 7 years, 3.5 years, mausa ang one government, one religion, one economy. I-declare na ni Antichrist na siya na si Christ, ang di mo tuo, dili ka palit, di ka hospital, di ka baligya. Yang mo tuo, markahang 666. Yang ang dili mo tuo ni anak, pamatyo ni Antichrist. At the end of the 7 years, mababa si Christ, kay iyang patyo ni Antichrist, kung yaw itambog dito sa butong district. Itukod niya ang millennial kingdom na si Christ na may hari sa tibok kalibutan. Peaceful na siya tayo. Kaya wala na may Ghost Project. Hindi naman yung makurapot kay si Jesus naman ang hari. Hindi ka Jesus, ako'y bahala aning bridge, 20% mo. Hindi yung pinimana si Jesus. Si Jesus mo na. Muna nga peaceful kayo ang kalibutan pag si Jesus na ang hari. Okay. Asa man ako nga magtotoo sa langit. Hindi ko sa akin, oh, Jesus, pwede kumulaag diya sa millennial kingdom kaya makiktabi ko ni Moses o ni Elias? Siya pwede. O, na ako pwede. Muna kitawag ng glorified body. Di na kinahanglan motor, di na kinahanglan four wheels, di na kinahanglan aeroplano kay glorified body. Ang glorified body, it can go anywhere. Kay glorified body. Muna yun sa Bible may iso, no? I am very excited. Yun pa sa Biblia. So, di sa puno sino, hanawa. Sa to. Siya mao si Jesus, siya mao mag-usap sa atong timawa nga lawas aron kini mahisama sa iyang mahimayahong lawas. Kinsa may ganahan sa inyong lawas karon? Wa na sa inyong lawas na? Gusto na mo i-upgrade. Oh, di ba? Kinsa may di ganahan sa inyong lawas? No? Ako di yung nasa ang lawas. Pero yung pa dire sa Bible, maabot ang panahon nga mausap ka kay himuon ta ni Jesucristo gikan sa timawa nga lawas mahisama sa mahimayahong lawas nga sama kang Kristo. So, mo na siya. Mo tong dali sa kapastor ng testimony si pastor yung gitso atong yung gitso naa siya ay grabe pre yung membro siyang si Bantry 1 million ang membro. Unya usa siya associate pastor namatay ang asawa. Namatay ang asawa. Pagka 3 days later, pagkalubong sa asawa, 3 days later, namatay po ng bana. Niya tug langit. Niya nibalik man siya. Niya muna yung gisulti. Pag ato daw niya langit, tanang tao daw sa langit, may ilhanin mo ilang naong, pero ang ilang naong dulo sa naong ni Jesus. Karabi ko no, walay piklat, walay pulse. Nindot ko no kay tanawon. Amo ta tinuod ba ito? Pero lain kay magbinakagsiyong dito, nga pastor man siya na ilado, no? Nagano siya nagbalik. Ibalik. Sila, isin ako sa inyo ang video, tanaw niyo ang video. Nabuhing balik. Actually,
pagka namatay sa Impudis, nakatong time na ilungon na unta siya, ihabit na itubong, nabuhay siya balik, basta na siya niya. Testimony matungtan ng mga silingan nga, namatay yun kuno. Yan, ibagon siya palit. Isin ako sa inyo ang video, tanaw na lang kay taas ng story, short sa oras. Pero ako sa story nga grabe kanino trick, ikatong namatay nga pastor, yan siya. Ang tanang tao na dito, halos parehang na ni Jesus. Pero mailan gihapon nimo siya nga, di ba, namatay tatron Rick? Pagkabot sa langit, mag-ilag gihapon, ay pastor, ay Rick! Pero doon atong naman kan Jesus na pirti kuno kanito, walay kapansanan. Perfect body. Kung may yun sa mahimayaong lawas, no? Mahisama sa iyang mahimayaong lawas. Muna yung giingon diyan sa Bible. Tanawa. Another. Kung ugaling gibanhaw man kang uban kang Kristo, meaning, if you really believe and accepted Christ, you are identified in His body, you are identified in His death, you are identified in His burial, you are identified in His resurrection. Sa inyo sa Bible, kung kamo nabanhaw man uban kaniya ng Kristo, dan pagitaan ninyo ang mga butang na nasa taas din na nasa Kristo nang galingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahon diha sa mga butang nga nasa itaas ug dili sa mga butang nga dinhi sa yuta. Unsay application ni anang kita daw naban? Unsay meaning atong kita nahimong part sa lawas ni Kristo? Meaning ang atong mindset sa Jesus na. Unsay meaning ang kita namatay uban ni Kristo ug nalubong meaning patay na ta sa sala. Kita naban uban ni Kristo unsay meaning? Buot pasabot magkinabuhi na ta para kay Kristo. Kung sa ba, madiri, ang atong mindset nagkatumong na sa mga nauna nga nasa itaas. Ako'y nagwali ani nga, ay naman papaning ka mo, kaya tingin na ng langit, dili po na ako. No? Dapat mahuman mo sa inyong pag-eskwela. Dapat mga sinsuyod ta, kaya naghuna-huna ta sa langit. Okay? Kaya saan man mo pagka effectively share the gospel, no? One time nakunta na si Itan sa buwan, yun siya nga pa. Nga nang gusto mong yung kang madato ko. O, di ba? Ganda ba? So, manay ka mag-story ni Itan. Ako ang inan si Itan. Ano yung Itan? Nakabantay ba katan niya kung mag-care group ta na yung snack, tama? Di ba na snack? No? Ganahan ba mo kung mag-care group na snack? Ang puro bang hinay? Ito na ko. Ganahan mo mag-care group na snack? Yan. Kung may snack, okay lagi hapon. Pero mas nindot yun kung doon na snack. Sa una pre, kung nag-appeal pa ko sa CCF sa una, naami kauban sa care group pre nga pag naa sa pre, tinglipayan na mo pre. Ano man? Kaya ano siya? Pag mag-care group namin, ang amo kong care group leader, pag mag-care group, mag-group niya, ang iyang ginapaisa sa mga kapilang o crackers o mga mani-mani. Pero pag nato si Brother Juan, ito si Brother Ken, pag naa si Kenneth, mali pa may pag naa siya. Ay, naa si Brother Kenneth. Kaya nga pre, pag naa siya pre, mag-care group niya na, gusto ko na may sharing time, ano? Nalay mo nung to. Ayo, Mr. Garcia, yes? Pag anak, Mr. Garcia, yes? O, anak. Pagkabli anak, duha ka dagko nga monster pizza noy. Dagko kay monster pizza. Yan na. Butas gabi ako kan napay mga ko. Siyempre di sila mga kay agad na sila, nya ako kay tagaw. Siyempre, sa mga sila ng mga anak na anak, wala na nasa ila. Pero kita ng mga, yun na, mga taga-agusan. Agaw kay pizza ba? Yung pagkaon na mo, kapit-pit pagi kayo, pero sige kaon. Yan. Yung sila, dinas kayo silang ngaon. Within to skinny, daga ko, di ba? So, muna yung point, manang ako yun si Tan. Kung dato kayo katan, pwede ka mag-sponsor bisag pila ka care group. Yan na. Muna akong bilang sinunod, dapat mga sinsuyot ang tanan yung ano man. Para kung doon na yung mag-care group, pwede mo mag-sponsor. Yun nga tan, namin care group pila, doha, kasi sintan tambog Gcash, tag 10,000 mo. Di ba? Saan na kayo? Di ba? Kaya di ba, nindot kayo ang mag-care group ng dagang pagkaon. Pero nga ang pagkaon na ito, gamay naman, yung mga may makain na ito. Di ba? So muna gusto na ako si Itan, madato din sa pagkayo. Ano man? Para putob sa si Ricky magsugod care group, yun na si Itan, kaya sindan kagkuhan. Ikaw, berat basta care group, no? Mag-care group, sindan mo na Itan. Pagsultin lang mo, kaya si Itan mo yung sponsor. Tan, sumo naman yung pizza o sa inyong gusto, mga kuha na po, mga gikas sa Armands. Sige, nato sila yung buy one take one, 5 kabuo. Diba?
Pero karon tan kay mo kay kwarta. Kapila sa kag binigbil. Okay? Muna ibot pasabot nga itumong inyong una-una nga naa sa mga butang sa itaas, no? Kuna ako na kamot ko nga muasin sa pidug ko. Dili para para makapost sa Facebook, kundi kay gusto ko maka-sponsor sa among ko. Di ba itong pag-group nato sa inyo? Di ba nag-sponsor ko og pandesal? So, mo na dito pero patay pandesal og kape. No. Okay, so padayon ka. Kay kung kamo na mamatay na og diha sa Dios, ang inyong kinabuhi natapog bantang Kristo. Sa suki mag-isog tanawa. Ini padayag na unya ni Kristo nga mao ang iyat atong kinabuhi nan kamo usab ito padayag uban kaniya. The moment nga si Christ mubaba na gikan sa langit para maipadayag ang tanan nga mito og bidawat kaya mapadayag sab. No? I can't imagine kung siya may tabo sa rapture. No? Pag-abot sa rapture, kay sumala pa sa theology, pag-abot sa rapture, dili man tamo atog langit dayon. Diya pa daw ta magsambay sa kanginan. Kay hukman pa ang atong binuhatan. Dili para may impyerno, kundi ang tanang pagpangalagan nimo tagaan og reward sa Ginoo. Nawat kung nakata diha, makita ka sa mga unbelievers. Uy, tuwa lang ito si Krista o si Juan. Ito si Ana. Oh, baway-baway mo dito. Namay ang daryo. Kamu usab igapadayag uban kaniya sa himaya. Oo. Kaya dili, pag abot magod sa rapture, kung sayan din mo ang Bible, pag abot sa rapture, tanan nga midawat ng Jesus, musugat siya sa kanginan. Pero dili pa mo diretso sa langit. Kaya mag-judgment pa man. O pila imong na-evangelize Andre. Duha, na kay duha ka purong-purong. Ikaw ni upat ka purong-purong. Ikaw tan. Wala, pero nag-sponsor ko og 100 ka care o 100 ka purong-purong. Ana na siya. Ano na sa kan? Dahil na po na sa mawali, pero mo din na siya. Kay daw ko ng tag-reward. O makita na sa tanang tao. Now, tro na ko ha. Ining padayag ko niya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi nan kamuusab iga padayag uban kaniya sa Dios. Ano siya makita ka sa mga katawan. So katong dili gusto mo tuog langit, di ba na religion karon nga di gusto mo tuog langit, kay dili lang sila sa yuta. O dili tanong, dili sila sulta, tanong sila sa ato. O, muna siya. Okay. Muna ngayon iyon si Tito. Iyon pa ni Tito. Nga magapaabot sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himay ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Okay? So kinsa may excited nga si Kristo mobalik ug rapture? Amen. Hindi pa siya nabalik kay napatay. Ay, gusto ko mag-ubag-ubag. Kami nila gusto na nila mobalik ang Ginoo. Gusto na ko. Ikaw di gusto na mag-rapture again? Yes, sabi na ko. So muna siya. Balik na lang. Siya atong tapuson. Sige ba? Okay. Okay sa mina kay aning bayhana. Mao ni siya si Fanny Crosby. Ay, Crosby. Fanny Crosby. Buta na siya, buta. Okay, mo ang story niya. Okay, kami na magmayo. Mo ang story niya. Fanny Crosby was a prolific American poet, lyricist, and a mission worker. Muna si Fanny Crosby. Bali mo magmayo kay base makarelate mo. Joker na siya bakit. Aminaw na yung madali. Despite being blind from infancy, she wrote more than 8,000 hymns and gospel songs, with over 100 million copies printed during her lifetime. Puta siya, ever since. Aron, muni na yan, aminaw. Nahimo siyang blind when she was 6 weeks old due to a physician's malpractice. Diba? Kung ikaw gipanganak ka nga buta, nga normal, grabe na siya nga kahit. Pero kung nabuta ka tungod kay daghan imong doktor, perting paita yun. Diba? Inborn ka sa Oh, libre. Nabuta yun sa pre tungod kay ang doktor nga nagatiman. Ano ba, nagdanghag ba? Kaya na siguro ng mata. Oh, ano ba? Oh. Kaya di ba nakay may isa sa una din nga pag-opera na binagkuan? Oo, nasa yung isa sa una nga. Nasa? Ha? Oo. Oo, na yung nabilin pagtalim, di ba? Natingala siya nga di yun mawala ng sakit.
mo to pag X-ray na nabilin dito nga. Tools, mga Tools, tools. oh. No? Nagbilin sa... Muna kita may ka na di ba? Hindi ka kami nung ito, paano kami, kung na, kabili na yung driver sulod na. Mga muna, madanghag, no? Ganang magdanghag ka sa aircon nun, kabayad ta. Pero si Pani Crosby, danghag ang doktor, butong nabutas siya. No? No, muna siya. Physician's malpractice. You see? So, di ba, pahit kayo, no? Kung buta ka tungkol kay inborn, pahit, madawat ka pero pahit yun siya. Pero kung nabuta yung anak, kailan nga ang doktor, ay, suntok kung ginawa ng doktor. Isang pastor ko, ako yung suntok ko. Okay, di ba makalabog na, pre, no? Oo. Kadang sa doktor, muna nakita ko siya, munang nabuta si Pani Crosby. Akong tanong, kung siya reaksyon niya sa diyang sayra niya, nga nabuta ka tungkol kay danghag na doktor. Pero kung siya response si Pani Crosby, yun pa niya, she never viewed her blindness as a misfortune, considering it as a blessing in disguise. Nga naman, because that allowed her to focus on her spiritual insight and memory. Kaya pa niya, kung wala daw siya nabuta, dili daw sa mag-improve ang iyang insight, iyang memory and insight. Kung sa'yo nakitabo pa, she memorized large portions of the Bible in her youth. Kaya wala man siya memorize. Di man siya maka-roadblocks. Sa maka-internet. So ang iyang trade, mag-memorize na lang Bible. Muna nga, walking Bible siya. Nya, hindi mo siya kamusta. Na may braille sa una. Na may braille. Ang braille ba? Anong braille man ako? Abi niyo mo kanang kakuan mo braille? Kanang libro sa buta ba ka? Muha na lang sila. The beginning, God created the heavens and the earth. Gunita lang. Gunita lang nila. O muna isa. O na, braille ang tawag niya na. So, moto. Na-memorize niya. Ano mo si itong sa bida ba man Ilay ba? Ilay the movie. Di ba itong Ilay the movie si Denzel Washington? O na siya braille. O muna siya. So, moto. Sa naitabo. Grabe. Nasulat niya ang perting daghanan nga nasulat niya ng mga hymns. Ngayon pagka may isang tanaw diri, due to sheer volume of her output, the publisher openly used nearly 200 different pseudonyms. Dili na ipangalan sa Pani Crosby kay halos tanan nga na-publish puro na Pani Crosby. So inan siya nga ano na paggamit og Pani Crosby, Pani Nonoy na lang. Ano ba kay ano ba? Tapos sa Indre, mo ni ang mga top songs nga sulat niya kadugwan ang kanta nga Blessed Assurance. Blessed Assurance, Jesus is mine. Si Pani Crosby ang sulat niya na. To God be the glory. Si Pani Crosby ang sulat niya na. All the way my Savior leads me. Rescue the perishing care. Tanan yung mga greatest song during her time, si Pani Crosby ang sulat niya na. Grabe ang nakita ko siya. Tapos, na-involve siya sa itawag mission yung sama ginatabangan niya ang mga pobre, ang mga alcoholic, ang mga bisyo nga sila mabalik diha sa Ginoo. And she was the first blind woman to speak in the United States Senate to lobby for their support in 1843. Can you imagine kung sino pagka moto, unsa may iyang legacy? Ang legacy niya, most of the hymnals nga ipanggamit sa mga churches, sa mga baptist, sa mga Pentecost, sa mga hymnals ba? Nagipang-revise na nakaroon. Most sa mga writing sa hymnals, si Pani Crosby ang nagsulat niya. Muna ang resulta na siya na itong kinabuta siya. One time, doon ay usa ka pastor nga nagsulti. Amin na mo maya, pastor na niya yun. Siya nga. A sympathetic preacher remarked that it was a pity God had not given her sight. So nagiging ang pastor, kalunod ko ni Pani, kay siya watagay sa Ginoo, mata nga makakita. Di ba? Ikaloy din siya. Pero kung sa itubag ni Pani Crosby ati, dili siya bitter, dili siya grudge, wala siya grudges. Di ba kung pag doon mo sa content, bitter mo, mag-grudges na mo, di ba? So kalakot sa Ginoo, ano wala ko'y, wala lang kayo sa kumpay. Anong lakot makapawala? Wala ko'y sa sumpay pa, ko'y sinipon. Si Itan yan, wala ko'y, di ba? Anong bitter ka, anong
Sukot ta kay dere butang mawala sa ato ah. Asa pay mas worse kung kay mata. Bahala ko cellphone tan basta ngay mata. Amatan? Masay mo gusto na kay cellphone pero buta o way cellphone pero dili ka buta. Munawa kay cellphone. Okay. So mo ni si Panay Crosby. Wa say mata. Pero sa ito magaling Panay Crosby sa diyang giingnan sa noy nga kaluoy po nimo wa katagay mata. Sa ito magaling Panay Crosby. Ang tubag niya mo ni pamina mo mayo. Eh paniya. Do you know that if at birth I had been able to make one petition to my Creator, it would have been that I should be born blind. Ang ngayon pa ni Crosby, kung saan nagihangin ako sa akong Diyos, na kung ako ipanganak, buta lang gihapon. Kanya imagine mo yung pangayo, nga naman, kaya yung paniya. Nung tanong, sila nga naman, kaya yung paniya, to which he answered, because when I get to heaven, gusto ko mabuta lang gihapon ko. Kaya gusto na akong inig-adto na ako sa langit. Inig-abli sa akong mata ang akong unang gusto makita. Si Jesus. Amen. See? Kaya wala na lang pang mas nimo tanawin. Hindi makita nimo ang dagko ni Jesus. Diba? Kung mamamatay kang tanan karon, no padala ta bumba sa Russia. Patay ka tanan. Pag mata ba nimo makita ba nimo si Jesus? O si Satanas. Okay. Taro ang galing mo, nidawat namin gumito kang kuhan. Yung sa'yo ni Panay Crosby, yung pa niya. She also stated that she believed God intended for her to be blind her whole life so that she might be better prepared to sing His praises and not be distracted by the beautiful and interesting things of the world. Tungod kay dili siya distracted, nakapokus siya sa paghimo of the greatest hymns in the history of Christianity. Diba, kabantay mo? Grabe ang distraction sa kalibutan karon, pag matapal nimo Facebook, pakakanin mo, udto na dayon. Okay na mo. Diba? Grabe ka distraction. Sitan? Si Paula Pre, kung di mo bantayan, bahala po ikaw Ikaw malipan ko sa pagtat kayo libutan. tumas gabi. Gihurot na ganun lang panahon sa mga way pulos. No? Si Panay Crosby na buta, nakasulat sa daghan kaya nga mga hymns, hindi kanta nato sa mga kasidana. Mental mabuta na. Dili mo, karunga inyong tayo. Muna siya. You see, si Panay Crosby is usa ka testimony sa usa ka tawo na she is very excited for his future glory. Nga mahitap mo niya, hindi kita na niya ang Ginoo. Excited ba mo makita ang Ginoo? Or excited lang mo kung nagka-problema na mo. Kung limi ang kinabuhi, ako na Lord. Pero ba problematic? Rapture na Lord. No? Na ang pagkabanhaw ni Kristo sa Yudika katapusan. Nang ikanta na ito ang celebrate, Jesus celebrate. Kaya nga naman, ang iyang pagkabanhaw ay proof na ang tanan ng gisaad niya sa atoa mahitabo good na ito. Diba? Mahitabo good sa atoa. Okay? Let's all stand up. Let's pray. Father God, salamat sa inyong pulong na akong napamalandungan. God, sa diyang ito umidawat kang Jesus na among Lord and Savior, we are identified in His body, in His death, in His burial and resurrection, and even in His future glory. We pray, O God, na kini kamatuoran, ma-apply na mo sa kinabuhi. Tabakin kami, O God, magkinabuhi alang kanimo, o alang kanimo lamang, O God. Kini mo pag-ampo in Jesus' name. Amen. He is risen.
So God, we pray nga sa pagpamauli namo sa among mga panimalay, pag-ato namo sa among trabaho, pag-ato namo sa among eskwelahan, pag-ato namo sa among community. We pray, O God, na may kinabuhi namo ang among pagka-iusa niya ang Kristo. Ang among pagkabautismo niya ang Kristo pinagi sa Banal na Espiritu. Tabangin kami, O God, iisipon namo na magbaton kami sa mindset ni Jesus. Isipon namo nga patay na kami sa sala. Isipon namo nga mabuhi kami alang kang Kristo. O excited kami na samtang paabot sa bulahang paglaog na magpapakita og testimony aron ang mga friends namo, mga mahal mo sa kinabuhi nga wala pa rin ang Jesus, amo silang masiran sa husband na Jesus loved them, Jesus died for them. Makumutog mo dawat sila, makaangkong sila ang kalikasan. We pray, O God, na sa pagtubang namon ining mga adlaw sa simana, ikaw mag-aamping ka namo. Maghatag may palawas, maghatag og kalipay ug kalinaw. Magkatagbo sa among mga pinanglanan. Magkatubag sa among mga pagkampo. O karon ang gugma samahan ug ang grasya sa Ginoong Kristo. Ug ang pagidayat sa balang ng Espiritu, kauban ka natong tanan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen.